Ayan guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa lugar ng paborito ni Dr. Love, ang papuntang Masalong-Salong. Yeah. Dok, ano nga abangan ngayon, Dok? Ako, maganda. Ang kakaiba ito. Itong araw na ito ang pinakamatinding pinakamatinding gulong na mangyayari sa buhay nila. Agree ako dyan, Dok. Agree ako. Agree ka? Oo. Kasi parang kakaiba yung ngiti ni Ido ba yun? Oo. Parang gusto niyang, ewan ko, parang ano yan, may gusto siyang sasabihin. Meron siyang gustong aaminin. Aaminin na. Ito na guys ang abangan nyo sa vlog ni Kalinga Prab. Oh. At napakaganda nito. Kaso nga lang hindi namin pwedeng sabihin na kaganapan kasi bawal na daw. Bawal. Pinagbawal na po muna. Okay lang naman, sabi ni Kalinga Prab yung sabi nga doon sa live kagabi kasi ang pampahype talaga yung mga BTS. Pero pag-uploadin mo na siya, yung iba hindi naman na naintindihan yung ibig sabihin ng ginagawa na ng iba. Abagay ako, hindi pa ako nag-BTS pero pinagbibintangan ako nag-BTS. Yun ang masakit. Pero hindi nila alam kung ano yung terms ng BTS. Behind the scene. Behind the scene. Hindi kasi naintindihan ng iba yung ibig sabihin ng behind the scene. Yung sa actual na nagaganap at nangyayari doon sa vlog. Yun yung behind the scene. Yun yung behind the scene. Halimbawa, nagbablog ako. Oo. Tapos nag-vlog din ako. Yun ang behind the scene. Behind the scene. Si Kalinga Prab nga, nagbablog. Tapos nagbablog ka din. Kuha din kami sa eksena. Yun ang behind the scene. No. Lalo naririnig yung mga sinasabi. Yan ang behind the scene. So sa ibang mga viewers, naintindihan ko yung mga hinaing ninyo at yung mga hinanakit, pero hindi nyo talaga naintindihan yung ibig sabihin ng behind the scene. Yun. Pero ngayon, sinusundan natin ang sasakyan ni Kalinga Prab. Sinusundan natin kasi may importanteng pakay. Sadya ngayon si Ido doon sa magulang ba o ano? Yan mga Kalinga. Yes. Dok, anong lagay natin sa papuntang Hong Kong? Ang lagay natin sa papuntang Hong Kong, ayon sa aking bubuit, happy birthday mo na doon sa mga nagbe-birthday sa araw na ito. At happy 3 kings din po pala sa doon sa mga nagsi-celebrate ng mga Christian ngayon. 3 kings yata ngayon eh. 3 kings. Ayon sa aking bubuit, ano ngayon tanong? Ano na ang lagay natin sa papuntang Hong Kong? Ano ang lagay natin sa papuntang Hong Kong? Kasi siyempre baga malapit na, ilang buwan na lang. Sa totoo lang, wala pa eh. Isang buwan kalahati na lang. Ang sabi sa akin ni Kalinga Prab na sagot na niya yung pamilya niya. Ang problemahin ko na lang daw, ikaw, problemahin mo rin ako. Kaya, problemahin ko ikaw, problemahin mo ako. Problemahan ka. At si Ido at si Beyonce. Yan. Dahil 4 lang tayo na hindi niya sasagutin. Yung 10, 14 daw tayo. Ay, dami pala natin. 14, yung 10 kay Kalinga Prab yun, sagot niya lahat. Bali, 14 tayo bro. Ang pang 11 ako, pwedeng ikaw. Pang 12 ako, pwedeng ikaw. 13 at 14, si Beyonce at Ido yan. Hindi po huli talaga. Huli sila kasi malay mo, unahin nila sa Ido at Beyonce, siyempre may iwan tayong dalawa. Sana kailangan lagi tayong nauna sa bilang kaysa dun sa bilang nila. Magwawala talaga ako pag di ako nakasama. Nadaanan natin yung bahay ni Erika. Oo. Alam nyo naman, walang Erika eh. Bakit kaya ipinipilit nila may Erika? Siya pag ano? Wala akong nakikita, yun yung sinasabi ko. Kasi ako laging nag-UUC doon sa baba, doon sa lobby. Natutulog ako alas 12, alas 3. Kausap ko yung mga kaibigan kong gwardiya doon, mga Bisaya. Sabi ko, kung meron ba silang makakitang babaeng maganda na malaking mata. Nila, wala daw sila nakikita na babaeng maganda na malaking mata. Pinakita ko pa yung picture.
Kasi niya, ay, yun ang pinipilit nila, ano? oo, yun ang pinipilit nila. Sabi nila, wala bang kami, sabi, bay, wala bang kami nakikita ditong maganda, sexy at malaking mata. Wala. Meron kami dito nakikita malalaki. Talagang malalaki. Sabi Mga niya, foreigner yun, ano? Foreigner. oh, sabi nila, malalaking utin. Sabi niya, nakikita namin dito. Malaki ang utin na nakikita namin dito dahil shout out doon sa mga Pilipina nga samantalahan ng mga malaking utin na yun, mga bastos. Kinawawa yung Pilipina. Pag nakita ko ang Pilipina, kasi nakilala ng daliri ko. Tapos yung Amerikano, ang laki-laki. Sus, paano na yun? Paano kaya? Nagkaguspat-guspat ang labas. Kibang-kiba talaga ang sinapupunan ng Pilipinas. 2 beses na yan! Doon ka talaga nakakita ng mga kakaiba, ano? Oo. Doon sa hotel na yun, ako, maniwala ka doon. 5-star hotel kasi, puro... 5-star kasi. Puro ano yun? Oo, Puro... talagang mga Amerikano karamihan naka-check-in doon. mga high-end, ano? Mga high-end. Dumarating doon mga Pilipina, maliliit. Kasabay pa kami kumain. Alam mo naman Amerikano, labing talaga. Sweet yan. Kaya pala, yung sinasabi mo, may nagkagusto kay Edo na foreigner. Oo, yun. Doon pala yun. Oo. Hindi ko lang ma-upload guys kasi pinagbabawal. Pinagkamasakit. Wala na nga kinita. Nawalan pa ng kita. Totoong nangyari. Oo. Yan yung, alam mo, ang ganda ng Amerikana. Grabe ng Amerikana, ang ganda talaga. Pinakita mo nga sa akin, no? Oo, pinakita ko sa'yo, ang ganda ng Amerikana. Grabe. Grabe. Iba talaga ang ganda ng Amerikana. Oo, iba talaga. Nagka-crush kay Ido. Pero mas maganda pa rin si... Ay, wala. Hindi pa talo-talo si Bianchi. Kung sa ganda at ganda rin ang pag-uusapan. Wala Si pa rin. Alvin. Kung sa ganda at ganda rin ang pag-uusapan, wala nang mananalo kay Bianchi. Number 1 pagdating sa kagandahan si Bianchi. Oo. Yan ang katotohanan. Grabe. Kaya pala, Dok, ngayon malungkot ang pasok ng bagong taon sa'yo. Kasi marami kang video na hindi po pwede pang i-upload ay. Hindi nga, yun nga masakit eh. Baka naman. Kaya ganyan. Baka naman, payagan ko na ako at wala pa akong kinita doon. Wala akong kinita doon. Kaya, Pagod na pagod ako doon. tapos na siya nagdadrive. Kahit man lang pangrinta na lang nung sasakyan ko. bakit biglang ganun ang nangyari? Ano nangyari sa Pilipinas? Sa totoo lang, number 1 talaga ang ITSI ngayon. At hindi talaga bumababa ang upload ng ITSI. No. Abuse. Dangan niya lamang mabagal ang pag-milyon dahil sa sunod-sunod ang upload ng ITSI. Pero nagmi-milyon talaga. Mahabol. Mahapon talaga. Tsaka doon sa bagong nilabas ni July 28, hindi bumagsak si Kalinga Prab. Tumaas pa siya ng 2% doon sa Reviews. reviews niya last month. Oo. Tumaas Reviews pa siya. na abuse niya nung nakaraang buwan. Kaysa Mas, nung ibig sabihin, hindi bumaba. hindi bumaba, talagang tumaas pa. Hindi rin matatawag na consistent. Dahil tumaas talaga siya. Doon sa bagong Labas na dato. social media, yung sa social media niya. Oo. Kaya, Social Blade. ano pa rin tayo, Doc, kasi ano pa lang, tumaas pa lalo si Kalinga Prab. Oo, tumaas. Kasi kung bumaba yan, lahat tayo, Tayo pababa din. bababa. Si Kalinga Prab talaga ngayon, napakataas. Sa lahat ng mga inspirational vlogger ngayon. Tapos tumaas din siya, no? Dating 15 ata siya, naging 10 o 12 o parang ganun. Oo. Di ba yung mga pinapasa nung Pinapasa, parang nasa number, ano na siya, pang-apat yata. mga kagwapuhan na, ba't pinipili lang yung gwapo dun? Oo nga. Paano tayong mga Paano hindi tayo mga kagwapuhan? paano tayo dito, mga may itsura lang. May itsura lang. Kasi iba yung gwapo sa may itsura. Oo, yung gwapo, itsura niya talaga yun, gwapo. Oo. Tayong may mga itsura, pwede tayong pangit, pwede gwapo rin. Oo.
Ayun na talagang sinara. Oo. Hindi tayo pwedeng humanay doon eh. Oo. Puro guwapo ang nandun eh. Pero nagpapasalamat din ako, consistent ako. Bumaba ako ngayon Oo nga. kasi nasa number 10 ako last month. Nag-11 ako ngayon. Ibig sabihin, bumaba talaga ako. So, baka naman pwede nang i-upload yung mga video ko para makatumaas man lang. Paano nila makikita yung Amerikana nagka-crash kay Ido? Ayo, Hindi may-upload to. dapat payagan na. Dapat payagan na tayo kasi unang-una, ako din naman ang scouter eh. At saka hindi pa ako nagbibideo ng yung BTS. Never man talaga ako nag-BTS. Kahit nasa ang angulo tignan yung aking upload. Dangan niya lamang, dahil sa tayo ay vlogger, yung upload kay Genesis, upload sa Tiyahin, nakakunik kay Beyonce. Kasi, kapag-anak ni Beyonce yun. Yeah. Nakakunik lahat na kay Beyonce. Pero, kung tutusin, individual vlogs yun. Individual vlogs lahat yun. Baka bumase lang sa title. Oo, bumase lang sila sa title. Wala ako nung... Never ako nag-BTS, ha? Sabi ko talaga. Dahil I hate BTS. I hate drugs. I hate BTS. I love vlogging. Oh, yan. Ganun. Grabe yan, Dok. Ay, Diba? grabe yung mga apam doon sa hotel. Ang lalaki. Ang lalaki. Laki na mga hotel. Mga hotel. Hindi to bastos, ha. Wala akong sinasabing hotel. Iba yun. Iba yung hotel, iba yung hotel. Diyos ko pong Lord. Tapos si Pilipina, ang liit-liit. Sus, ginukulod. Sabi ko, paano na? Wasak. Wasak ang kinabukasan. Pero matibay ang mga Pilipina to. Matibay. Kayang-kaya nilang Kayang-kaya nila. sapuhin lahat ng yung galit ng mga Amerikano. Kayang-kaya. Yung isa nga nakita ko, kumain kami nung breakfast, pakangka. Ayaw ko kung anong nangyari doon. Nung nakita ko nung gabi yun, dumating siya. Ayos pang lakad. Sexy pa eh. Ay, yung kapit na kapit yung dalawang hita eh. Oh. Kinabukasan, medyo madadaanan ng kalabaw yung Grabe naman yung kalabaw. madadaanan ng kalabaw yung gitna. Ibig sabihin, sus, napingos. Hindi lang napingas. Napugto. Sabog. Sumabog yata ang pinatubo. Kasi nung gabi nakita ko eh, tinitingnan ko kasi yung bawat pasok ng mga Pilipina doon sa pagkasama yung mga foreigner. Lalaki ng mga foreigner. Mga 6-footer. 6-footer. Tapos yung Pilipina, 5'3", 5'2". Ay, mga hanggang kilikili lang yun. Kilikili lang. Kaya, Diyos ko, di ko ma-imagine kung anong nangyari sa kamunduhan natin yan. Kaya nung makita ko sa umaga, sa gabi, ang Pilipina napaka-sexy pa. Maganda pa ang lakad ano? Kumikembot-kembot pa. Kembot pa. Kinabukasan, nung mag-breakfast kami, nagtataka ako, sakang na. Bakit sakang na ito? Naging hapon na ito Pilipina eh. Kagabi, kiping-kiping yung hita nito. Sabi ko, nadaanan man siguro ng kalabaw. Ang bihirang buhay ito. Ganyan po ang kaganapan mga kalinga pag ikay napunta sa isang hotel. Pag ako na sa isang hotel, nagmamasid talaga ako. Kasi vlogger baga tayo. Naghanap tayo baka may celebrity na dumating, maka-vlog tayo. Mabidyohan na no? Mabidyohan. Kaya ako nagtsatsaga akong tumambay sa labi talaga. Matambay ako sa labi. Nag-ano ako dyan, mga 2 hanggang 3 sigarilyo bago pumakyat. Ganyan. Kasi nag-aabang ako ng pagkakataon na baka video nga ako ng celebrity. Nakikita ko mga apaman. Tapos kasama Pilipina. Tapos nakikita mo, sexy pa. Wow. Di ba ang tipong mapapalingon kapag dumaan sa harapan mo? Wow. Ang ganda. Ito na ngayon. Kinabukasan, mag-breakfast kami kasi nakabuffet kami. Kakain kami, sabay-sabay kami. Makikita mo yung Pilipina, sakang na.
Uy, naku po mga titas. Totoo ba itong kwento ko mga titas? Related. Hindi ka nakarelate yung mga may asawa na Oo, mga nakarelate yung may mga apam dyan. apa. No? Oo. Ito yung kaibigan ko, pag kinausap ko to, hindi kayo mag-intindihan Espanyol. Hindi siya marunong mag-Tagalog. Hindi rin. Pero taga dino na siya, no? Taga Pangkabago. Di naubos ang Englishan mo dun do kung nakikipag-usap ka baga sa mga afam. Oo. Alam mo kasi, friendly naman tayo. Talagang ano. Minsan, bumabalik din. Minsan, gulong-gulong ko sa lupa para lang may paliwanag ko yung ibig kong sabihin kasi hindi ko ma-express sa English eh. Minsan, hihiga ako. Minsan, ganyan yan. Tataginin ako gano'n. Yung ma-twist lang. Minsan, hindi ko masabi na twist. Kaya ako na lang nagtutwist sa katawan ko. Ganun ba yun mga titas? Yung mga asawang apamdan nung una na hindi tayo marunong mag-English, kailangan may body language talagang ginagawa para lang ma-express yung katotohanan. Ay, comment kayo yung may mga asawang may mga asawang apam na minsan nung una nyo nakita kayo ng mga apam nyo. Anong experience nila? Anong experience? Naging sakang din ba kayo? Naging sakang din po ba kayo? Naging hapon bigla. Naging hapon ba kayo pagkatapos ng umaga? Kinaumagahan na, no? Maganda nga yun. Parang dinaanan ng kalabaw. Yung makita mo yung Pilipina, napaka-sexy dyan pag unang kita mo dyan, sexy, babango, todo forma, tapos yung ngiti, ngiting halos hindi ilabas yung ngipin, no? Kinabukasan nakita ko nagingipin, nakalabas na ganyan na, oh. Diba na yung tikom ng bunganga? Nakanganga na. Yung una makita mo sa gabi, yung smell ganyan lang. Ganyan. Yung lang, yung tikom lang yung dalawang labi. Kinabukasan, pag nakita mo, bakit ngipin nakalabas na kaganyan na? Mukhang laki ng pinagdaan ng hirap. Mukhang doon ako pinahirapan Pinahirapan ba talaga? O baka baka yung iba parang na naligayahan, gano'n. Naging ma-imagine ng nasabi mo doon naging sakang na. Okay. Ang maraming tao. Ayan po mga kalingap at nakipagkwentuhan tayo kay Dr. Love. Marami siyang naikwento about doon sa biyahe nila sa Maynila. Kaso nga lang, hindi niya pa pwedeng i-upload yung mga video niya. Pinagbabawalan pa muna. Baka next year na doon. Bakit ako nadamay? Wala naman akong kasalanan. Yung mga reactor lang naman pinagbawalan. Bakit hindi naman ako reactor Mga ang reactor ang pinagbawalan. Yung mga, kasi may mga resibo daw resibo ng Petron. Yung mga reactor kasi gumagawa ng sarili ng kwento. Akala mo pag-aarilin na yung hotel na meron silang mga resibo. Kami mga nandoon, wala kami resibo. Sila daw may mga resibo. Ibang fake news na rin masyado. Kaya pinagbawalan to rin. Nadadamay kami. Huwag tayong kwento na sobra. Di baling hapsing. Basta wag lang sobra naman. Kasi nadadamay tayo Sobra bulong-bulong lang. Bulong-bulong lang. Wag na hindi uso yung resibo. Sa totoo lang, yung resibo nyo na yan, dapat may patunay. lalo na kung yan, ito katotohanan ito katotohanan talaga. Walang sino mang pinapayagan ng hotel na kumuha ng video sa hotel. Walang sino mang pinapayagan. Not unless kumuha ka sa Korte Suprema at ikaw nag-request. Once na maglabas ka ng isang video sa hotel at nakialam ka sa video sa hotel, ang kaso mo dyan, terrorism. Kasi nasa terrorism yan kasi nakikialam ka ng mga video ng kanilang mga kliyente. Anti-terrorism bill yan. Kaya ingat-ingat tayo dyan sa paglalabas ng mga resibo dahil
Lalo na ang resibo natin ay walang katotohanan at haka-haka at gawang kwento lang natin. Mahirap yan. Kaya payo ko din sa Kahit mga gwardiya, hindi pwede maglabas yan. Kahit mga taong nandoon sa paligid na yon, hindi pwede maglabas yan. Dahil pwede kang pasahan pero hindi mo pwedeng ipalabas. Kasi terrorism yan. Active ang Pilipinas sa ganyan. Baka kayo makasuhan sa international law at makasuhan at makukulong kayo lang din na magpapahirap sa sarili nyo. Di baling kwento mo lang, total ang kwento pwedeng baliin. Pero kung maglalabas ka ng resibo na walang katotohanan at puro kasinungalingan at gawa-gawa mo lang, dahil ginagawa lang yan bawal yan. Papasok ka dyan sa terror law, terrorism ang kinalabasan mo dyan. Ay galit na galit ang Amerika dyan. Ang kalaban mo dyan, Amerika na, hindi na po ang Pilipinas. So international na po. Kaya ingat sa mga kasamahan natin maglalabas mga ganyang video. Lalo at walang katotohanan. Pero wala man silang lang, kumbaga panakot lang nila. Panakot. Wala yun, yung resibo na yun, wala. Lalo na at mga gwardya, wala, di pwede maglabas. Wala kasi may cellphone na gwardya sa hotel. Wala pwedeng mag-cellphone doon. Kaya gawa-gawa lang yan. Ni isa sa kanila ang mga wala silang gamit doon. Mga kalingap, so huwag tayong maniwala sa mga resibo yan at not unless na yung galing ng hotel. At kayo ay kumuha ng paintulot mula sa Korte Suprema. Pwede yan. Yung mga 5-star hotel yan, maingat yan. Lalo sa mga naglalabas lang yan sila kapag mayroong sinabi ang hotel sa korte na di palabas nyo yan. Yan, naglalabas sila. So, ang ganda ng bahay ganda ng tapos sila nag-update na. Saglit lang. Ikot lang yan. Na-tiles na ba? Hindi ko nga. Na-tiles na ba? So ayan mga kalingap, nakipagkwentuhan tayo kay Dr. Lab. Kasi syempre titingnan natin kung ano talaga mga salubin ng ni Dr. Lab. Iba. Grabe, ang ganda naman. Bagay na bagay mga kalingap. Namatay ito. Bagay na bagay talaga mga kalingap. Ba't namatay ito? Ayan mga kalingap, salamat po sa panunood. So sana po nasiyahan kayo sa aking video ngayong araw na ito. Usap natin si Dr. Lab. Good vibes lang mga kalingap. So ito, abangan nyo po ang upload ni Kalingap Rap ngayong araw siguro. Kaya upload ito. Thank you so much po mga kalingap. At God bless po sa inyong lahat. So salamat po sa inyong lahat. Sa pasalamatan ko si Mr. and Mrs. Eagle Eye Kalingap Eds International sa ticket papuntang Hong Kong. Tita Susie Sorel, maraming salamat po. Sa mga titas na syunga-syunga, shoutout sa inyong lahat. Ang 3 titas na syunga-syunga. Kita tayo tita sa Hong Kong. Kaya magtakita tayo kasi mapunta daw si Tita Meli Chan sa Hong Kong para makita natin siya ng personal. Siyempre makita niya din ang kanyang inuidolo na Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre sa mga titas natin na syunga-syunga tulad ni Tita Meli Chan, Tita Melba at Tita Elena. Thank you po. Happy New Year. Siyempre sa mga nag-sponsor, mga sponsor natin yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong lahat. Siyempre Happy New Year din sa mga nanonood, sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po and ingat po kayo palagi.